Paumpisa ko sa sabong. Since my childhood, galing ko ng Usami City. Mayroong isang sabungan doon, yung grupo ng mga negosyante. Isa po yung papa ko doon, ang may-ari ng sabungan. Hanggat siya po nagmamanid ng sabungan, so minsan dami ng manok sa bahay. Sa lahat po ng mga kapatid, ako lang po ang nakasunod sa yapak ng ama ko. Kaya doon po ako nakapaghiling ng panabong. Maayong adlaw, Kamad Science. Andito po tayo sa CDO Game Farm sa Pulumulok, South Cotabato. Ito po si Saldi Du. Welcome po kayo dito sa farm ko. Actually po, itong farm ko, it's about 6.2 hectares. Fully fenced. Since nag-umpisa ko ng breed na way back 2003, original na linyada ko hanggang ngayon, Kelso. May nagturo sa akin kung paano mag-develop ng manok. So hanggat ngayon, yung pusti ko, yung linyada na yon, then ako na po ang gumagawa ng ibang linyada tulad ng sweaters, hatches, grays, mga roundheads. Yung gamit ko na, subok ko na sa laban, subok ko na sa gimnes. So doon ako paikot-ikot na lang, paikot-ikot na lang. Ako po isa sa mga pioneer user ng Mad Science. Part po ako ng breeder, fighter, nag-trial po sa mga product ng Mad Science. Umpisa breeding hanggat sa araw ng laban. Matagal na po kasi ako sa industriya. Ang dami ko ng gamot, vitamins, nasubukan po lahat yon. Yung nag-umpisa ko sa Mad Science, i-compare ko doon sa dati, kakaiba talaga yung quality ng gamot. Sa material pa lang, may mga gamot na po tayong ginabigay. So, yung gamit ko rito is yung Livercon. Sa umaga, Citpro, multivitamins with probiotics. Napakabisa po yung gamot ng Mad Science. Kami po dito sa farm, lalo na sa sisyo, Citpro po kami all the way for the whole week. At saka nagbibigay po kami ng Livercon sa hapon. Ang sisyo kasi yung balahibo medyo manipis. Napansin niyo po, pag nagbigay ka ng Livercon, maliksi at saka very healthy yung sisyo. Common practice ko po, after harvest, purga, ligo, yung gamit ko po is trillium. Pangatlo po is buliboy. Pag yung manok galing sa range, manipis yung katawan. Pag nabigyan po natin ng buliboy, after 3 days, napapansin nyo po, nabubuka at bubuka yung katawan. Pag medyo kulang pa po, sunod na linggo, pulapan nyo po ng another 0.3 hanggat mabuo yung katawan. Yan po ang dahilan na buo ang loob ko, lalo na po sa araw ng laban, dahil dyan sa buliboy. Then after that, doon kami mag-umpisa ng selection para sa preconditioning. During sa preconditioning, hindi po kami magkaroon ng workout ng manok dito sa farm pag hindi po buo ang katawan. Pag yung buliboy kasi, napakabilis na mabuo po yung katawan. So hindi po kami mahirapan mag-training during sa conditioning period. During sa training, para hindi magbago yung hipo ng katawan ng manok, nagbigay po ako ng Alpha 1. Pag nasuportahan siya ng Alpha 1, yung appetite niya hindi magbago. Andun na po ang multivitamins, minerals, calcium, at honeybee. Lahat andyan na. Nagpo-point po kami rito, individual. Kasi may hugis ng katawan ng manok, nahiyang siya sa ganito. May manok na gusto niya bilog. May manok gusto niya hulog yung pitso. Importante talaga dyan, no? Hindi kayo mawalaan ng Citpro, gold medallion. I-monitor mo yan. Kasi itong gold medallion, nasubukan ko po ito, nag-champion tayo. Binigay ko po ito ng a day before. Pag 2 kilo ups yung manok, ang binigay ko po rito is 0.5. Pag 1.9 below, ang binigay ko po is 0.3. Then, sa day of fight, nagbigay ko ng PowerPoint Cobra, yung manok alerto, nakalmado. Para sa akin, number 1, yung budget. Yung pagkain, gamot, bawat manok, ililista nyo. Pangalawa, pag may sisyo, i-compute nyo po yung pagkain, vitamins, number of days na kaya nyo sa bulsa.
Madali magparami ng manok, mahirap magparami ng pera. Importante, nasa tama kayong materyales. Huwag kayong pipili ng materyales na alanganin. Mag-invest tayo ng tamang budget para sa tamang material. Ito po muli ang iyong lingkod, Saldido ng CDO Game Farm, dito po sa Pulumulok, South Cotabato. Believe po ako sa Mad Science.